Bakit nga ba may mga teacher na gumagastos kapag brigada eskwela? Pag-usapan natin yan. So, what's up, right people? And ito na naman tayo, naglilinis na naman tayo sa bawat sulok ng school dahil nalalapit na ang pasukan. School year 2025-2026 is coming. So, ready na ba kayo? Kung ako ang tatanungin, hindi pa. Gusto ko pa magbakasyon kasi feeling ko bitin pa yung bakasyon ko at gusto ko pang maggala-gala kung saan-saan. Pero that's life. Kailangan natin magtrabaho ulit. Or else, wala na tayong babalikan. So, mabalik tayo dun sa tanong ko kanina kung gumagastos ang mga teachers tuwing brigada eskwela. The answer is yes, no? Pero, depende pa rin yan, ha? Kasi, kaya gumagastos ang mga teachers tuwing brigada eskwela kasi hindi sapat yung funds ng school. Yes, mayroon namang pondo ang school para sa mga ganitong bagay, para sa paglinis ng paaralan, pero, siyempre, hindi yun sapat. May mga kailangan unahin sa school at hindi yung classroom mo. And yung mga gumagastos tuwing brigada eskwela, usually sila yung may advisory, sila yung may classroom na kailangan i-maintain, pagandahin, ayusin. Lalo na kung nasa elementary ka, no, na kailangan talaga maraming mga decorations, maraming mga kung ano-anong designs, no. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, kapag nagbibrigada ka, siyempre ikaw lang ang kikilos ng lahat sa classroom mo. Siyempre, kung gusto mo mabilis matapos, maghanap ka ng tao na makakasama mo dyan. And siyempre, yung iba, hindi naman volunteer. Yung iba, binibigyan din namin ng labor. Kumbaga, nagbabayad din kami ng pangmerienda kasi pakonsuelo namin dahil tinulungan nila kami, ganyan. So, yung iba naman, for example, kakapintura lang ng classroom mo, hindi ka satisfied sa pintura na ginawa dahil marumi na din, nagamit na. So, siyempre, yung iba bumibili ng pintura para mas malinis at mas maganda, mas presentable tignan sa pasukan. So, may mga ganong cases. Tapos yung iba naman, halimbawa, may mga upuan na nasira, may mga electric fan na sira. So, siyempre, hindi yun ipapriority ng school agad-agad, no? Makakapag-request ka, pero matagal. Kaya ikaw, ang gagawin mo bilang ikaw yung may-ari ng classroom, ikaw yung advisor doon, mapipilitan kang maghanap ng technician na gagawa o magmemekaniko ng mga sirang bagay sa classroom mo. And siyempre, babayaran mo na naman yun. Diba? So, that's the reality kapag ikaw ay teacher, no? Talagang mapapagastos ka sa sarili mong bulsa. Lalo na kung may advisory ka, naku, talagang mapipilitan ka talagang alagaan, i-maintain yung classroom mo. Kumbaga, matagal mo yan makakasama Isang taon mo yung makakasama yung classroom na yan. So, mamahalin mo talaga. Anyway, balik advisory na naman ako. So, last year, subject teacher lang ako, kaya medyo hayahay talaga ako sa brigada. Pero, tumutulong naman ako sa mga ibang mga teachers during that time. Pero ngayon, may advisory na ako, so ang priority ko talaga yung classroom ko. And dito ako na-assign sa 4th floor. Grabe, first time ko magro-room dito sa 4th floor. Kasi usually sa 3rd floor lang talaga ako. And this is my 8th time na mag-advisory. Ayan, so natapos na akong maglinis ng mga electric fan, natapos na akong maglinis ng sa aircon, yung cover. So ito naman, ipipinturahan ko na lang yung mga lumang mga cabinet. No? Siyempre dapat mas maganda pare-parehas yung kulay ng mga cabinet namin. Ayan. And mabuti na lang din binigyan ako ng magagamit na cabinet dito kasi dahil nga hindi ako dito nakatira, hindi ako nag-advisory dito sa 4th floor, wala talaga akong gamit dito. Lahat ng gamit ko nasa 3rd floor. So, inakyat ko yung mga gamit ko dito. And yun, nagkaroon naman ako ng cabinet. Buti nga mayroon na akong cabinet na magagamit. So, ayan, katulad niyan, 'di ba? Ganyan yung kung titingnan mo yung pintura, okay naman, maayos naman. Pero gusto mo mas presentable, bibili ka talaga ng panibagong pintura para pare-parehas ng kulay, ganyan. So, pwede ka naman hindi bumili. Actually, pwede mo namang hayaan na lang na ganyan, 'di ba? Pero kapag teacher ka talaga, hindi lang bata yung mamahalin mo, dapat yung classroom mo din.
So, ang mga teachers talaga, ano yan, mapaglingkod talaga yan. Meron talaga yung heart of service. Finally, tapos na kami sa lahat. Konting ayos na lang nito. Tapos magkakabit na kami ng kortina. Ayan, so yung kortina namin, green and white. Tapos napansin namin yung lamesa is umuuga na. So, kailangan namin i-repair para hindi siya masira kapag may mga bata na. And then, ito na yung final look. Actually, hindi pa to final kasi may mga kailangan pa kami ilagay at ayusin. Ayan, napansin nyo, wala yung green na kortina namin kasi madumi pala siya, so lalabhan pa. Pero ito na, most likely, ito na yung magiging kaganapan. I just hope na maingatan ng mga bata, kung sino mang gagamit nito, maingatan nila and ma-maintain nila na ganito kaganda, ganito kalinis. Yun lang naman yung wish ni teacher lagi. Kinabukasan, pinapunta kami sa school para palitan yung table namin, yung long table. Gagawin na siyang armchair. So, napalinis kami ulit ng di oras, naghakot kami, nagbuhat. Pero yan, worth it naman, mukha na siyang classroom. Mas okay na siya, mas mukha na siyang classroom compared before. Yun lang, like, share, and subscribe!